matupad yung sinasabing may ilan dito na nakakatayo na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa dumating ang kaharian ng anak ng tao. Sa atin lang yon, sa panahon natin kinabubuhayan. Dito po yon, bababa ang Panginoon dito para sa rapture. Pero in the Middle Age, pati dito sa panahon ito, mga anak, karamihan mga Kristiyanos dyan talagang dumanas ng tribulation eh. Pag chinek nyo ang history, walang bihira ang Kristiyanong talagang nabuhay ng normal. Miski ang 12 alagad, talagang pag sinerch ninyo kung ano ang kaparaanan ng kailang kamatayan, talagang tribulation yung dinanas nila. At isa lang dyan yung talagang bagaman nakaranas ng maraming tribulation sa buhay, pero siya yung apostoles na sasabi natin na nanatiling buhay at ang naging kamatayan niya hindi dahil sa pagpapahirap ng kaaway, kundi yung natural death. Alam niyo kung sino yan? Yung huling apostol, si Apostle John. Ano? Kilala niyo si John, di ba? 5 aklat po ang isinulat niya sa ating Biblia. 5 po yun. Ano? Yung Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, at yung Book of Revelation. Ano? Bagaman yung huling parusa sa kanya, pinatapon siya yung sinunog siya, di ba? Niluto sa kumukulong langis, pero hindi mo lang tinablan, ano? Amen? Sa ganun ng Panginoon na pinaglilingkuran natin, mga anak. Magagawa niya ang lahat ng mga bagay kung tayo'y nagmamahal sa kanyang mga salita. Isa na dito si Juan, ano? Kaya siya yung binigyan ng mga malalalim na bagay, ano? Na magaganap sa harapan. Siya yung pinagpahayagan ng Panginoon. Kaya siya yung sumulat ng Book of Revelation, di ba? Dahil napakahalaga ng Book of Revelation na makita natin ang katotohanan sa kalooban ng Panginoon. Dahil ito yung magbibihis sa atin, ano, ng damit pangkasal, eh. Di ba? Alam pagkakasabi sa aklat ng pahayag, mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng aklat ng hula, yung Book of Revelation, sapagkat ang panahon ay malapit na. So yon, nasa panahon na po tayo na ang aklat na ito ay talagang ipinahayag na, first seal, second seal, third seal, fourth seal. So yung mga binabanggit ko mga seal, kung tayo magpapatuloy, mga anak, lalo sa mga baguhan nating kasama, makikita ninyo napakaganda ng Biblia at magbibigay liwanag sa atin ito. Ipapaunawa ng Panginoon, magsisilbing bihis sa atin ito sa pagparito niya sa alapaap para tayo'y agawin. Diba? Aagawin tayo. Bakit ang mga terminology ay salita aagawin? Dahil aagawin tayo sa paghahari ng Antikristo. Yun ang ibig sabihin nun. Diba? Alam natin, maghahari ang Antikristo. Pangungunahan nito yon. At tayo na may habang lumuluklok siya, dito tayo aagawin. At ito'y hindi tayo maaring dayain. Dahil kung ano man yung nangyayari ngayon, di ba? Kita niya sa Israel, di ba? Nung tinitignan ko yung sitwasyon, parang tatagal pa, pero makita natin paunti-unti na, no? Dahil pumipihit ang sitwasyon. Dahil ang Arab world ay takot na takot sa Amerika. At talagang maraming umiiwas kay Israel sa bakbakan. Pero sa ngayon, sa nakikita natin,
Pero dahil itong Amerika, negosyante, di ba? Pumipihit ang sitwasyon, di ba? Ang yaman-yaman ng Iran, di ba? Malaki may tutulong sa kanya nito. Pati ang Arab worlds, napakayaman, di ba? Nagbigay na nga ng mga trillion, di ba, sa Amerika para pamuhunan. So, sa nakikita ko na ito ang magiging dahilan para didistansya si Amerika kay Israel. Distansya muna tayo kasi dahil sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, galit lahat sa iyo mga bansa Nadadamay ako sa iyo, di ba? Nakita niyo ba 'yan? Nadadamay ako sa iyo. Diyan ka na lang muna mag-isa, dito muna ako Yan. Yan ang Amerika. Negosyante yan, mga anak. So kapag nangyari yan, mga kapatid, tingnan niyo ang gulo sa Middle East. At pagkatapos nun, Gog and Magog, ito. Kasunod na po yun. So yung mga bagay na binanggit ko, yan ang magiging kaganapan para matupad ang securing the borders. Alam niyo yan? Securing the borders of Israel. Hindi ba may pangako ang Panginoon kay mga Abraham na ibibigay ko sa inyo ang lupain na yan, di ba? Para maging mana ninyo. Yung tinatawag nilang Greater Israel. Di ba napakalaki sa mapa? Nakita niyo ba yan? Napakalaki. Halos 10 beses yata yung laki sa kung anong Israel ngayon. Kaya ang daming nakakaalam ng mga pinuno ng bansa na ito ang plano ni Israel. Kaya imposible kaming hindi pulbusin yung bayan na yan dahil may plano sila na girahin kami at agawin ang aming lupain dahil meron silang plano na tinatawag na Greater Israel. Di ba? So ngayon, dahil yun ang mindset ni Israel, talaga yung bansa sa paligid niya, galit na galit sa kanya. Alam nila yung plano Sineta niya, dahil bulgar na yung mga plano na yan, kaya nagsasalita siya na walang pwedeng umawat na sa amin sa labanang ito. Lalo't kung bibigyan pa natin ng tsansa ang Iran, dahil muli lamang kaming guguluhin, dahil muli niyang bubuhayin yung mga terorista sa paligid ng aming bayan. So hindi na papayag si Israel na magagana naman ganyan sitwasyon, mga anak. Tapos amen? Hindi na papayag kasi pag pinayagan niya pa yun, magkakasala sila sa Panginoon. Tama? Kahit ano pang sabihin ng mga komentaris, Biblia po ang katotohanan. May plano ang Panginoon. Abraham, iyan ang lupain na ipamamana ko sa iyong mga lahi. Hindi na mababago yun. Tama? At ang Panginoon ay gumagamit ng politika, gumagamit ng ekonomiya, at kung ano pa mga bagay para pumihit ang mga bagay sa Biblia, sa kanyang mga plano. Pipihit at pipihit yan. Doon nakaraang mga araw, parang imposible pa mangyari. Pero ngayon, nakikita na natin, di ba? Dahil God is a wise God. Yung kaisipan niya ay hindi natin kaisipan. At kapag siya nagplano, walang makakaawat doon. Basta ang tignan natin, mga anak, yung sitwasyon na bumabase sa banal na aklat. Sabi sa amen. Kasi maraming kwento, lalo na sa mga denominational churches. Maraming mga kwento patungkol sa mga bagay sa harapan natin na mangyayari. Pero parang tumatama, pero wag po tayo magpadaya. Ang mahalaga, tayo po ay magbantay. Sabi sa amen? Tayo po ay manatili
panghawakan po natin ang mga hula ng Biblia. At tandaan natin, meron pa rin tinatawag tayong pagtitipon ng mga agila. Alam niyo yan? Sa pamumuno ng good man of the house. Bakit itinulad tayo sa agila? Dahil ang agila ay kumakain ng sariwang pagkain. Sabi sa amen. Sariwang balita, sariwang mensahe, sariwang revelasyon. Yan ang kinakain ng mga agila. Pero yung nagmamatigas, mga anak, mga kapatid, kasi yung pagmamatigas ng tao, yan ang hahatol sa kanya. Sabi sa amen? Sabi ng Panginoon, ang mga salitang ito na tinanggihan ninyo, ito rin ang hahatol sa inyo. Ngayon, kapag tayo pinipihit ng Panginoon sa liwanag, tumalima tayo. Dahil may salita na nagliliwanag sa ating lakbayin para igiya po tayo, hindi lang patungo sa buhay na walang hanggan, kundi patuloy tayong ginigiya sa kanyang mga pangako. Dahil binibihisan tayo Habang tinatalima mo ang salita ng Panginoon, binibihisan kanya ng kanyang katuwiran. Nabanggit ni Brother Johnson, mahalaga yun. Katuwiran. The fine linen is the righteous acts of the saints. Bakit namunga sila ng tinatawag na righteous acts or righteousness? Dahil napagpahayagan sila ng makapangyarihan sa lahat. Sabi sa amen? Nilinis sila. Sabi ng Panginoon, sanctify them by your word is truth. Tandaan natin, kapag hindi updated ang mensahe, kahit anong laki ng gawain mo, kung tinanggihan mo ang paglilid ng Panginoon, pwede kang maligtas. Pero yung pangakong rapture, doon lamang yan sa may revelasyon. Naintindihan po natin? Doon lamang niya sa naglinis, sa nagbihis. Kaya nga sabi ko kanina, pag pinag-usapan ng kaligtasan, meski i-search ninyo sa history, magmula kay Stephen, si Stephen unang martyr, di ba? Panahon ng Kristyanismo, di ba? Sino kakayala kay Stephen? Pinagbabato ng mga Hudyo hanggang mamatay di ba? Amen. Sinimulan niya, hanggang dito yun, tatakbo yun sa iglesia ng kapanahunan. At mapalad na lang tayo. Tsaka sa amen. Tingnan niyo si Israel. Sa kanilang pagtanggi sa kanilang Mesaya, lagi silang ginegera. At hindi lang yan, talaga inalis sila sa kanilang sariling bansa. At napakapalad natin. Payapang-payapa tayo dito di ba? May pumipigil ba sa atin dito sa pagtitipon? Malayang-malaya tayo, di ba? Kaya ito yung pagkakataon na kailangang sinasamantala natin. Amen. Sinasamantala natin habang may kalayaan pa. Dahil darating ang mga panahon na yan na ang maninira, si Abaddon, ahon dito sa middle of the week. At yung mga walang tatak, walang tatak ng salita ng Diyos sa kanilang mga noo. Yung mga naiwan sa rapture, in other words, sila yung pag-iinitan ni Abaddon. 5 months tormentation.
Kaya kailangan dito pa lang, sikapin na natin na isa tayo sa pinili. Ano? Ha? Yes, sikapin natin. Kung nagdududo ka pa sa sarili mo, kailangan kahabagan ako. Kailangan kahabagan ako. Kailangan kaawaan ako ng Panginoon. Humingi na tayo ng awa. Humingi na tayo ng habag, mga anak. Na kung inaakala mo na hindi ka pa karapat-dapat para humarap sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay maawain. Pero sa mga nagmamatigas, na isinipilit yung kailang sariling pangangatwiran, mga anak, mga kapatid, magbabayad kapag tayo may ganong pang attitudes sa buhay na ito. Kapalad daw ang nauuhaw sa katwiran. Mapapalad ang nagugutom, mapapalad ang nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So yun, kailangan malinis ang konsensya mo. Wala kang inapakan tao. Amen. Wala kang inapakan tao. Alam niyo, ang pagtutuwid ng Panginoon, minsan mahirap intindihin eh. Di ba? Minsan parang may bagay kang hindi magustuhan sa kapwa mo. But in reality, bahagi yan ng pagmamolde ng Panginoon Diyos sa'yo. So, say amen? Ha? Dahil kung liliripin mo ang kabuuan yan, na kung ikaw ay matitisod, sana iniisip natin kung yung mga bagay na yan tinutuwid tayo. Minsan may mga bagay na itinutuwid tayo ng Panginoon pero pinipilit natin yung gusto natin na hindi pwedeng mangyari. Shall we say amen? Ha? Ang importante, magpailalim tayo sa katuwiran. Magpailalim tayo sa kapayapaan. Kahit sabihin mo na sa pangangatwiran ka, kung ang magiging resulta ay ikapapahamak naman ng iba, babagsak naman ng iba. Di ba? May mga ganon, di ba? Pipilit natin katwiran natin, tama ako, akong tama, siya ang mali. Pagka hindi natin nabalanse yan, mga anak, instead na mabuo ang pamilya, wasak. Dahil sa pagpipilit natin. Hindi ba sabi, kapag nakita mo ang kapatid mo na may kahinaan, manalangin ka para sa kanyang kasalanang hindi ikamamatay. So say amen? Kadalasan, kapag ka-confrontation, halika dito. Ikaw, halika rin dito. Mag-usap tayo. Kadalasan yung mga ganon, mga anak samaan ng loob yan Samaan ng loob yan. Ang Biblia na ang humahatol. Na kapag may mga ganong bagay, kung nakita mo ang kapatid mo na may kasalanang hindi ka mamatay, ikaw na nakakita, magpailalim ka sa Diyos. Tama? Dahil ikaw ang gagawing tulay para yung isang taong nagkasala makalapit sa Panginoon di ba? Kasi kung ikaw ang nakakita, ikaw ang nakaunawa, instead na mailapit ang may kasalanan, at dahil pinipilit mo yung katwiran, hindi naman gano'n ang iniutos Pag nakita mo, mamagitan ka. Sabi sa amen. Huwag mo siyang ipagdiinan. Tama. Kasi ang biyaya ay bukas pa mga anak
ang biyaya ni Kristo ay bukas pa, at kung may kahinaan, lumalakad sa isang kasalanan na hindi niya ikamamatay, ipanalangin mo at bibigyan siya ng buhay ng Panginoon. Sabi sa amen. Ha? Napakahalaga kasi nung pagpapatawad sa tao. Sabi nga ni Pedro, no, Panginoon, makailang beses ko bang patatawarin ang kapatid ko na nagkasala sa akin? Makapito ba? Hindi ko, sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi makapito, kundi makapitong pito. Oh, hindi ko na mabilang. Nababilang nun. Ilan yun? Ang dami, di ba? 70 times 7 ba? O times 7? So, ganun ang pagpapatawad. Magtiis ka muna. Pagtiisa mo ang kasalanan ng kapatid mo. Baka mamaya, nagbo-boxing na kayo dyan. Kaya sa mga anak ko wala akong kinakampihan Kasi kung may kakampihan ako sa kanila, samaan na ng loob yun. So, amen. Ang ginagawa ko, nananalangin na lang ako sa Panginoon. Tingnan niyo si Job. Diba? Ang pamilya niya, ang ginagawa, party dito, party doon, piyesta dito, piyesta doon, kasayahan dito, kasayahan doon. Bagaman si Job, nagdudugo yung kanyang puso Ayaw niya nun Ayaw niya, gusto niya, ang mga anak niya mailapit sa Panginoon Pero, dumating ang hatol, kinuha ng Panginoon yung mga anak niya. Amen? Kinuha. So, yung isang bagay na yun, nakakatakot na sana hindi nahahantong sa mga ganoon bagay. Kaya ako, ipapasalamat na sa Panginoon dahil itong mga anak ko, kung minsan nga, sabi ko sa inyo, nandyan at saka kasamaan ng loob, normal lang yon. Wala akong kinakampihan. Pero, ang sinisikap ko, ma-reconcile sila sa Panginoon. Kasi kung hindi mamamagitan ng Panginoon, miski ako, wala akong magagawa sa kanila Ang lalaki sa akin yan, di ba? Hindi ko maawat yan. Pag nagbubugan yan, wala akong magagawa, di ba? Pero dahil mabuti ang Panginoon, isang salita ko lang sa kanila. Nakikinig naman sila at sandali lang ang samaan nila ng loob. Normal yan. Miski siya mag-asawa, ganun yan At ang gawain ito, ayaw natin ng hiwalayan. Kasi ako, danas ko na itong mga bagay nito, bagaman noong araw pa man, hindi pa ako nagangaral. Pero, dahil kapag may ganyang usapan, yung tenga ko, bukas na bukas yan Binabalansi ko, pinag-aaralan ko ang mga bagay-bagay. At sinasabi ko na sa sarili ko na dapat ganito ang solusyon. Di ba? Ito ang solusyon. Yung solusyon lagi, yung tinitignan ko, dapat ganon ang ginawa para hindi umabot sa ganon. So, yan ang purpose ng Word of God. Yan ang purpose ng ating mediator. Di ba? Pumapagitan siya sa Ama at sa atin. Kapag ka nagkakasala tayo, siya yung pumapagitan sa Ama. Yung kapatid ko, ipagpatawad mo yung kanyang mga kasalanan. Nandun siya. Di ba? Amen? Namamagitan. Hindi siya nagsasawa Tinitiis niya ang mga hirap di ba? Pero sa tao, minsan madali tayo mag-init ang ulo Gusto natin hatol agad, di ba? Sipahin na natin to. Palayasin na natin to sa simbahan. Hindi ganon. Pero may puntong dumarating sa ganong usapan. 2 or 3 witnesses, every word shall be established.
Kapag mabigat ang sumbong, 2 or 3 witnesses, kailangan may ganon. Sabi sa amen. Ha? Matibay na yon. 2. Dahil sa isang sumbong, mga anak, pwedeng mahatulan ng isang mananampalataya. Matakot tayo sa Panginoon. Lumakad tayo na may katwiran dahil ang katwiran ang nagbibihis sa atin. Kaya tayo nandito, hindi lang dahil ligtas na tayo, kundi dahil alam natin, may pagkaing napapanahon eh. Shall we say amen? Meron tayong tinapay na napapanahon kumpara sa mga ibang simbahan, mga anak. Sa aking karanasan, nung araw, ang dami kong pinuntahan simbahan sa pag-search ko ng truth. Talagang kinakausap ko yung pastor. Kapag umatin ako sa isang simbahan na bago pa lang, kinakausap ko agad yung pastor. Tinitignan ko na agad kung ano ang mga katuruan. Ganon ako Kasi ayoko sayangin yung panahon Sa Tapo Avenue, pupuntahan ko yung mga simbahan doon. Pumapasyal talaga ako. Diretso ko sa PICC, may mga gawain doon na malalaki. Nagipag-usap ako sa mga tao kasi hinahanap ko liwanag. Minsan nasasawaan na lang ako, sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Akala ko ba full gospel? Bakit parang 1/8 lang inatikman ko paulit-ulit na Siya ko say amen. Pag sinabi mong full gospel, from Genesis to Revelation, siya ko say amen. At iba pa, yung Book of Revelation na mga misteryong natatago sa pamamagitan ng mga symbols, di ba? Sabi ko, Lord, akala ka ba full gospel? Pero natuklasan ko, walang alam. Mga anak, hindi ito sa pagmamarunong, kauhawan ito. Shall we say amen? Isa lang ang buhay ng tao Huwag natin sasayangin ito. Kapag dumating ang pagkakataon mo para maigiya ka ng Panginoon sa buong katotohanan, napakapalad mo. Dahil mapalad ang nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Saan mo makikita ang Panginoon Diyos? Literal ba? No man hates in God at any time, di ba? Paano mo makikita ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang liwanag ng kanyang mga salita. In other words, matututo ka, lalakgo ka, lalaki ka. Yung pagkataong loob mo, lalaking tao yun. Let this mind be in you, which was also in Christ. Sino ba si Kristo? The man of wisdom. Diba? Greater than Solomon. Greater than Solomon. Yung wisdom niya. Kung si Solomon, dinadayo. Si Kristo, bawat simbahan, nagpapatira pa sa kanya. Kaya lang, hindi komot nagpapatira pa ang tao'y karapat dapat. Sabi nga, many are called So, say amen? But few are chosen. Papalad ang nauuhaw. Ayon sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen? Maraming tumitingin Maraming nakikinig, pero hindi makaunawa, hindi makakita. So, say amen? Fellowship dito, fellowship doon, gawain dito, prayer meeting. Tanungin mo sa Biblia,
Walang naiintindihan. Amen? Halika na brother, uwi na tayo. Tama na yan, ligtas na tayo eh. Ang dali, no? Ang dali sabihin, ligtas na, di ba? Pero may ginagawa ang Panginoon. Tandaan natin, kailangan alam natin yung plano niya. As in the days of Enoch, as in the days of Noah, as in the days of Elijah, in the days of our Lord Jesus Christ, as in the days of the apostles and prophets, pareho din ngayon. Hindi nagbabago. Ano ba ang paraan para makaunawa ako ng mga bagay sa Biblia? Simple lang mga anak, dahil darating sa buhay mo ang mga sugo ng Panginoon. Shall we say amen? Kapag ka yung sugo na yan dumating sa harapan mo, ibig sabihin niya mag-imbestiga ka na, umalam ka na, ihanda mo na yung mga inaasam-asam mo, yung kauhawan mo, ihanda mo na. Ihanda mo na yung sarili mo. Okay, natutuwa ako dahil nisang araw hindi ko inaasahan Sister Ruth biglang nagtanong Sabi ko, nagulat ako. Ngayon ko lang na-encounter tong question na to Sabi ko, hindi ko muna nasagot, Sister Ruth Siyempre, pinag-aralan ko rin muna yun. Napakarunong ng Panginoon pala, no? Itong hot pala at cold, may dalawang meaning sa Biblia. Either positive or negative. Kaya nga sabi ng Panginoon, gusto ko na maging mainit ka at gusto ko rin na maging malamig ka. Di ba? Ibig sabihin, pipili ka lang dyan sa dalawang bagay na yan dahil yan ang gusto ko. Ang ayaw ko, yung malahininga. Dahil pag sinabi mong malahininga, alanganin yun. In the middle hindi mainit, hindi malamig, yun. Nagtagpo na ganon. Ayaw ng Panginoon yun. Kailangan mamili ka. Kailangan ay yung makasumpong ang Panginoon ng katuwaan niya sa mga ginagawa natin sa buhay. Sabi sa amen? Dahil kung lumalakad ka na hindi ayon sa pananampalataya, kundi dahil lumalakad ka para maglingkod sa Panginoon dahil sa pagpapalang material, nagkakamali tayo. So, say amen. Dahil kaya ka pupunta ng simbahan, hindi naman secondary na nga lang yung yung kayamanang material, di ba? Pag pumunta ka ng simbahan, ang una mong layunin doon, yung buhay na walang hanggan. Tama? Hindi yung pupunta ka lang ng simbahan kailangan pagpalain ako. Marami tayong kailangan di ba? Pero ano sabi ng Biblia? Susunod na lang ang mangyan. Tama? Susunod na lamang yan. Unahin mo ang kaharian. So say amen. Huwag pababayaan. Ito sabi dito, Hebrews chapter 10 verse 25, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So say amen. Kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na't kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Diyan na, bumubungad na Hindi ba tayo natatakot? So say amen. May mga tao, binabaliwala ang pagtitipon Alam mo, yung 5 araw na absent, pagbabaliwala yan. Apat na araw. Pahalagahan natin yung mga pagpapala. At
kailangan maging matalino tayo. Dahil ang Panginoon humahatol base sa kung anong ginawa ng tao. Kung ano ang ginagawa mo, diyan ka hahatulan ng Panginoon. Walang pagliban yun. Lahat tayo. Kaya minsan ang tao dumadanas ng mga bagay na hindi niya gusto, di ba? Shall we say amen? Ayoko nito. Ba't ganitong nangyari? Hindi ito ang expected ko. Bakit nangyayari ngayon? Dahil hinahatulan ka ng Panginoon dahil sa iyong kapabayaan. At nakakatakot. Di ba? Mabuti kung nahatulan tayo, pera-pera lang naman yan. Okay lang yan. Gumastos ako ng libo-libo. Okay lang yan. Ang mahirap kung saktan ka ng Panginoon. Marami nagpapatotoo. Sinaktan sila ng Panginoon. Talagang grabe. Minsan pipilay-pilay na. Ayun, doon lang naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, gaganong-ganon na. Nagpapatotoo. Kaya ako, na-convert sa Christianity dahil pinili ako ng Panginoon. Eto ako ngayon. Huwag na mangyayari yun. Matakot tayo sa Diyos. Ang Panginoon ay namamalo. Kapag siya'y nagparamdam ng saway at paalala, itanim mo na yan sa isipan mo at sa puso mo. Matakot ka sa Kanya. Lumakad ka ng tuwid. Shall we say amen? Ha? Lumakad ka ng tuwid. Dahil diyan ka marerefresh kapag lumakad ka ng tuwid dahil bubusugin ka ng Panginoon ng Kanyang katuwiran. Lalakad ka ng matino. Hindi ka paghihirapin. Lalo na't pinagpapala ka, umaakit ka na ng ganon, di ba? Pahalagahan mo yung pagpapala na yan. Kasi once na nagpabaya ka, ang Panginoon ay bumabawi. So, say amen. Bumabawi. Nagsasaway. Nagpapaalala. Sa 26 ng Hebreo, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na't kung inyong namamalas, nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala lang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at sa ating isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng 2 o 3 saksi. You see? Kailangan yung saksi na yan ay mamamatay na walang awa. Kinot yan. So, ibig sabihin, kahit para sa panahon ng grace, pwede kang hatulan ng Panginoon. Kamatayang hindi napapanahon. Sa 29, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? At umaring di banal. Sipin mo yan, hindi banal. Pupunta ka ng simbahan, uwian na. Kala akala mo sa Diyos ng mga tao na yan. Hindi ka man lang magpatotoo, hindi ka man lang umawit at magpuri sa Panginoon. Ang magpawalang halaga sa kautusan at umaring hindi banal sa anak ng tao. Ito, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol do sa yumurak sa anak ng Diyos?
at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Mas mabigat pa pala ang magiging kahatulan kapag tayo'y sumuway sa kautusan ng espiritu. Sabi ko sa amen. Amen. Sapagkat ating nakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Walang iba yan kundi ang church. Shall we say amen? Ang kilakalabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kailangan dito yung pagkatakot. Yung hindi pagbabaliwala. Kailangan ay pagpapahalaga. So, say amen. Sabi nga ng Biblia, no? Sa anumang bagay na sinusukat mo sa iyong kapwa, ay dyan ka rin naman susukatin. So, say amen. Kung ano yung pinanunukat mo sa kapwa mo, dyan ka susukatin ng Panginoon. Naintindihan natin? Ha? So, kailangan judge a righteous judge. Dahil kung ano ang pinanunukat mo, babalik lang sa iyo. So, say amen. Ngayon, balik tayo sa ministry. Kasi napakahalaga, no, na ministry. Sa bawat panahon, may major ministry, mga anak. May major ministry. Bago dumating ang biyaya ni Kristo, Malakay chapter 3 verse 1, may propesiya po dito sa pagparito ng mensahero. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Sino po yan? Walang iba kundi si John the Baptist. Siya po ang maghahanda ng daan ng ating Panginoong Hesukristo. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, si Kristo, whom you delight in. Behold, he shall come, said the Lord of hosts. Yan ay yung unang pagparito. May preparasyon. May mga hula. Malakay chapter 4 verse 5 and 6, sabi dito, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great. Ano yung great? Dito. Dahil pinaghandaan niyo ito, yung daan ng Panginoon. Kaya dakila, tama? Para ang biyaya ay maipahayag sa lahi ng tao. Ha? Sino yung Elijah sa panahon na yan? Sino yung may pahid ni Elijah? John the Baptist. Sabi sa amen? Ha?
I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Tandaan natin, ang spirit and power of Elias sa lupa na nagministry ay merong 5 pagkakataon, di ba? Una, yung original na Elijah na isang propeta ni Israel na kung saan ginamit siya ng Panginoon Diyos para ang bayang ito ay maisauli sa tumpak na pananampalataya. Yung original na Elijah, siya po yung sumampa sa karawahe, at dinala sa kaitaasan at nangako kay Elisha na kanyang kaibigan na kapag yung hinihingi mo na yan na magkaroon ng another portion of my anointing, mangyayari yan kapagka kinaloob yan ng ating Panginoon. So nangyari nga yun, mga kapatid, mga anak, dahil nung paglisan ni Elijah ay nahulog yung kanyang balabal ba tawag doon? Ay dinampot yan ni Eliseo, ni Elisha, at umiiyak siya, sabi niya, iniwan na ako ng kaibigan ko. Sama ng loob niya, hinampas niya yung River Jordan. Paghampas niyang gayon, nakita niya, bumuka, Say amen? Anong sabi ng mga sons of the prophets na nandoon? Sabi nila, ang espiritu ni Elijah ay lumipat kay Elisha. Kaya hindi po pwedeng biro-biro si Elisha. Shall we say amen? Kasi yung spirit and power of Elijah sumalin sa kanya. Ngayon, may pangako dito, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great. Na nangyari nga ito kay John the Baptist. Ibig sabihin, another portion. Shall we say amen? Alam niyo ba yun? Luke, tingnan natin sa Lucas, Chapter 1, verse 17. Lumakpas ako. 1 lang. Sabi dito, and he shall go before him in the spirit and power of Elias. Sino yun? Sino yung taong yun? Walang iba kundi si John the Baptist na, Amen? Gagamitin siya sa panahon naman ito ng biyaya, pagbubukas ng biyaya, paghahanda ng daan ng Panginoon, di ba? Tapos amen? Para sa panahon ng biyaya. So, verse 13, basahin ko ng diretso, mga anak, para maging malinaw sa inyo. But the angel said unto him, kay Zacarias, isang propeta, Fear not, Zacarias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. John the Baptist. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Doon pa lamang sa sinapupunan, si John the Baptist ay pinupuspos na ng Panginoon Diyos. And many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. And he shall go before him in the spirit and power of Elias.
Naintindihan natin? Ha? Yung unang Elias, yung kung ano yung power niya, nagpapababa ng apoy. Pwedeng gawin yan ni John the Baptist. Shall we say amen? The same anointing, the same power. Ha? Parehong tapang ng anointing ni Elias nandoon kay John the Baptist. You shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children. Sino yun, fathers? Yung mga Old Testament believer sa kautosan ni Moises, ano? Saan sila ipipihit? To turn the hearts of the fathers to the children. Sino yung children sa panahon dito? Yung early Christians. Yung mga apostoles. Tama. Consider sila as children sa panahon nito. Tama. Sino yung fathers? Yung Old Testament believer. Papanong balikin sila kanino? Kay Kristo. So say amen? He shall turn the hearts of the fathers to the doctrines of the children. Parang ganon. Dinagdagan ko lang ng doctrine. To the children. At hindi lang yung doktrina, pati yung puso nila ibabalik, ano? And the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So yung first coming, naghahanda pala ang Panginoon. Tama? Ang dapat natin makita dito, may paghahanda ang Panginoon na ginagawa eh. So say amen. Sa first coming niya sa Israel, pinauna niya si John the Baptist na may pahid na kagaya ng kay Elias para isigaw na may darating na manunubos. Ang dumarating sa likuran ko ay dakila pa kaysa akin. Hindi ako karapat dapat man na magkakalag ng kanyang sandalyas. Shall we say amen? Sino yung darating? Si Kristo. Tama? Pinaghahanda na ng daan. Kaya nga tama ang propesya ni Malakayas, di ba? Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great. Ito na, yung great. Yung dreadful, saan ba mangyayari yun? Dito na. Sa panahong ito at sa panahong ito. Dahil 5 times nga yan, ano? Yung anointing ni Elias 5 times na umiral sa plano ng Panginoon sa tao. You shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready people prepared for the Lord. So paghahanda pala yun. Sabi say amen? Ang purpose pala ng Elias ay para ipaghanda ang mga tao ng Diyos upang sumalubong sa Kanya. At sa huling mga araw, ito yung mahalaga para sa atin nito dahil ang biyaya ni Israel, dahil sa kanilang tinanggihan niya, nakarating sa atin. Di ba? So say amen? Nung nakarating sa atin, may Elias ba na isinugo? Meron po. Kung isi-search nyo yung kanyang buhay, William Marion Branham, makikita po natin yung mga tawag dito, mga gawa ng Panginoon Diyos, mga himala sa buhay niya. Shall we say amen? At hindi lang himala, mga kapatid, maging yung mga lalim ng salita.
na nasusulat sa banal na aklat. At ang daming hindi makaunawa, no? Sabi nga, maraming tumitingin pero hindi makakita. Maraming dumidinig pero walang maunawaan. Kailangan natin ang major ministry. Naintindihan natin? Kasi kapag ang major ministry tinanggihan ng mga ministers, ligaw na yon, lihis na yon. Kasi ganyan ang ginagawa ng Panginoon, di ba? As in the days of Noah, as in the days of Enoch, as in the days of Abraham. Laging may dapat sinusundan, ano? Shall we say amen? Kasi kapag iba ka ng tao na sinundan, ibig sabihin niya kapahamakan na yon. At yung mga sinusundan, ipinapangako naman niya, di ba? Ano sinabi sa Malakayas, chapter 4, 5 and 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers to the children. He shall turn the hearts of the children to their fathers. Early Christians plus Old Testament saints. Yung puso natin. Kaya nga binabasa natin Biblia, di ba? Sa magaling ang Biblia. Galing sa Israel. Di ba? Amen. Dahil yung puso natin, ipinihit ng Panginoon doon sa mga early Christians nangyari. Amen? Ha? At tayo lumalakad ngayon dahil sa mensaheng dala ng seventh messenger. Ang daming ang dumidinig, hindi makaunawa. Ang daming tumitingin. Pero walang makita. Pero Brother Johnson, natutuwa ako kahapon, ano? Kasi yung nagmamatigas na isa na-corner Kung yung ama at yung anak ay siya rin, bakit pagdating ng eternidad, may magkaiba silang pangalan? Mga kapatid, simpleng bagay lang, di ba? Para makaunawa tayo, di ba? Sabi ko, may tanong ako Kaya lang, hindi niyo naman sinasagot yung tanong ko. Kasi isipin mo, 1 linggo nang nagbabakbakan sa Godhead Sinusundan ko lang ng gano'n. Maya-maya, hinanap ako. So, si Brother Arky. Sabi ko, nandito ako, Brad. Kaya lang, may tanong ako sa inyo. Ano yun? Bakit si Kristo may magiging ibang pangalan siya pagdating ng eternidad? Samantalang, ang Panginoon na tagapaglikha ay mananatili sa kanyang pangalan. Yan lang ang tanong di ba? So kapag ibig sabihin, may magkaibang pangalan sa eternidad, ibig sabihin, may distinction ang Father and the Son. Shall we say amen? Kasi ang mga turo ng Juanes the Father is also the Son Pero sabi ng tao, hindi na yata malaman ang gagawin Sige, bye-bye muna ha. Paggising ko, tinignan ko yung mga pagpapaliwanag niya. Lumalabas two sides of the coin. Talagang kailangan walang mawawala. Shall we say amen? Hindi mo pwedeng alisin ang anak. Hindi mo pwedeng alisin ang ama. Naintindihan natin? Ha? Ang anak, mananatili siyang anak. Ang ama, mananatiling ama. Shall we say amen? Ha? Unity, the Father and the Son. One in the Spirit. Kasama tayo doon. Sa eternidad, we are one. Sabi ni Kristo, upang sila'y maging isa, na kagaya din naman natin Ama ay iisa. One Spirit lamang. Tama. Isang Diyos
Ama sa lahat na namumuno sa atin at sa lahat-lahat. At yung panganay sa mga magkakapatid. Diba? Walang iba ang ating Panginoon. He is the image and likeness of the invisible God, the firstborn of every creatures. Diba yan ang plano? Let us make man in our image. Let us make man in our image. Yan ang plano ng Panginoon eh. Kaya lang, nung nagkamali ang babae, hindi si Adan na nagkasala, no? Hindi si Adan na nadaya. Nadawit lang siya sa pagkakasala. Shall we say amen? Nadawit siya sa babae at dahil sa pagmamahal niya, dinamaya niya na lamang. Dahil bone of his bone, flesh of his flesh, at sila'y iisang laman, hindi niya sinumpa yung asawa niya. Tama? Bagkus dinamaya niya hanggang kamatayan. Dahil si Adan ay may revelasyon na may paraan ang ating tagapaglikha para maibalik tayo sa kanya. Naintindihan natin? At anong kaparaanan? Ayun, the second Adam. Sa pamamagitan ng pangalawang Adan. Lahat tayo nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat tayo, walang exempted. Subalit ang begotten Son, siya ang ginamit na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maibabalik tayo sa presensya ng ating Ama. Shall we say amen? Without shedding of the blood, there is no remission of sins. So, ibig sabihin, kahit anong paghingi natin ng awa at habag, kung wala namang haing dugo, kung wala namang mamamatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong kapatawaran. Pero ito, yung kinsman redeemer, sinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para maibalik tayo sa Ama. Pagkatapos sasabihin natin siya mismo yung Ama, ay mali naman yun. May Ama siya eh. Di ba? Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. So, yung distinction ng Father and the Son, malinaw dun eh, di ba? Tama. So, yan ang ating tinatayuan. At the spirit and power of Elias, balik tayo. Siya ngayon ang ginamit ng Panginoon. I-search ninyo, William Marion Branham. Marami kayong matututunan tungkol sa buhay niya, no? At siya yung sigaw. Alam na ba natin yon? Siya yung sigaw. Alam niyo ba nang si John the Baptist ay nangangaral, simple lang ang sagot niya. Sino ka? Sa anong kapamahalaan ka nangangaral ng ganyan sa aming harapan? Isa lang ang sagot ni John the Baptist. Sabi niya, ako yung sumisigaw sa ilang. Ibig sabihin, ako yung hula na darating na sumisigaw sa ilang. Pantayin ninyo. Pantayin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ipaghandaan ninyo ang daraanan ng Panginoon ito. Kaya si John the Baptist, siya yung naghanda di ba? Siya yung nagbautismo kay Kristo, tama? Amen? Hindi naman ibig sabihin, may kasalanan siya, kaya siya binautismohan. Kundi, bawat high priest, kailangang ilubog at hugasan sa tubig. Shall we say amen?
si Kristo bilang high priest natin ngayon, siya'y hinugasan sa tubig. Shall we say amen? At nagsisimbolo na rin sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli. So yung high priest natin, mediator between God and man. That man, Christ Jesus, the second Adam, the image and likeness of the invisible God, the firstborn among every creatures. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay namamahay sa Kanya. No one had seen God at any time. Walang sino man makakakita sa Panginoon Diyos kahit kailanman. Only the begotten Son, He hath declared Him. Siya ang nagpakilala sa Ama. Shall we say amen? Every attributes of the Father nandoon sa Kanya. That's why tinawag nga siyang image and likeness of the invisible God. Wala man sinong makakakita sa Panginoon Diyos at mabubuhay. Yan ang pagkakasabi. So, kailangan ng tagapamagitan para sa pamamagitan niya na siyang panganay sa lahat ng nilalang ay may direct contact tayo sa Tree of Life. May direct contact tayo sa Panginoon Diyos. Ang ibig ko sabihin. So, say amen. So, yan ang purpose. Kaya merong begotten Son. Pagdating ng eternidad, tingnan yung illustration ko. Ay may mga mabubuhay pa doon, sa natural world. At yung mga glorified body nandito. Shall we say amen? Katulad sa panahon natin ngayon, may mga anghel dito na hindi natin nakikita, na anghel lang sila, di ba? So sa panahon na yan, yung mga taong mabubuhay pa, yung mga nabuhay dito sa millennium, tatagos sila dyan, wala naman nagkaroon ng rapture dito, ayan sila. Tayo ang mga ngalaga sa kanila. Shall we say amen? Tayo ang mga ngalaga. Meron pa mga ipapanganak yan. Yung mga natira dito, tumuhid dyan sa 1,000 taon, dumami ang tao dyan at sinala dito sa White Throne Judgment, sa little season, hahatulan sila. Pagpipiliin pa rin kung sino yung papasok sa eternidad. Kaya napakarunong ng Diyos Shall we say amen? Kasi hahatulan lahat tayo ayon sa ating mga gawa. Hindi tayo hahatulan ayon sa biyaya. Hahatulan tayo ayon sa gawa natin. Kung mali ang hatol mo sa isang tao, iwasan mo yan. Hindi yan tama. Dahil kung ano ang inihatol mo sa kapwa mo, yan din ang ihahatol sa iyo ng Panginoon pagdating ng panahon. Amen. Amen. Kailangan ipaubaya sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ako ang hahatol. Diba? So yung anghel nga si Michael, sabi niya kay Satanas bagamat si Michael napakatapang niya, libo-libo mga sundalo pinapatay niya, sandali lang, isang araw lang, mga kahoy ni Israel. Pero anong sabi niya kay Satanas? Sawayin ka ng Panginoon. Di ba? Amen. Dito, may bakbakan sila dito. Sa middle of the week. Pag-aaralan natin yan sa susunod.
Marami tayong pag-aaralan mga anak. Manatili lang kayo. At may awa ang Panginoon. May panahon pa naman. At nakikita natin yung mga kaganapan sa Israel. Kapag pumihit yan, hatred to Israel. Di ba sabi doon ng Panginoon, kapopuotan kayo ng lahat ng mga bansa? Di ba? Ayan na nga. Europe, galit kay Israel. Middle East, Muslim, galit na galit kay Israel. Death to Israel. Sigaw ng Iran, di ba? Darating ang panahon na yan. Nandito na, sa harapan natin mga anak. Tingnan na lamang natin, ano? Ihanda natin sarili natin. Yun ang mahalaga eh. Handa natin ang sarili natin. Without holiness, no man can see the Lord. Maglinis tayo. Tama. Kahit anong lalim ng naunawaan mo sa Biblia, kung hindi ka lumakad na may kabanalan, maiiwan ka pa rin sa rapture. Kasi dinungisan mo yung damit pang kasal mo eh. Sabi sa amen? Huwag natin dudungisan yung damit pang kasal. Kaya nga sabi doon yung suot nilang damit pure and white eh. Di ba? Fine linen. Pure and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. Righteousness. Pag pinag-usapan ng righteousness, maraming nakaka-misinterpret dito. Kasi pag self-righteousness ang pinanghawakan ng isang tao, mami-misinterpret niya lahat ng mga bagay. Hindi siya lalakad ng tuwid sa Panginoon. Kasi laging feeling niya, laging siya ang tama. Amen? Ikaw ang mali, ako ang tama. Ganon lagi eh. Kailangan balanse. Hindi naman kailangan yung kung sino mali, sino ang tama. Importante yung mga usapin na ilalagay sa harap ng Panginoon at siya ang magsisettle ng mga bagay. Hindi yung sarili nating. So, say amen. So, ganun ang paglakad, mga anak. Ganun ang paglakad. Magtiis tayo. Magtiisan tayo sa isa't isa. Dahil kapag nalakpasan natin ang mga pagsubok sa buhay na ito, aani tayo. Kung hindi tayo manghihinawa. So, say amen. Aani tayo. Dahil yan ay maliit na bahagi ng kapighatian. Diba? Sabi nga hindi pwedeng hindi tayo makabahagi sa hirap ng Panginoon. So, say amen? Lahat tayo. Sabi nga, there's a cross for everyone. Diba, sabi ni Kristo, pasanin ninyo ang inyong cross. Tama. At kung pinapasan naman ninyo yung mga cross ninyo, sabi ng Panginoon, hindi yan mabigat. Magaang lang yan, di ba? Amen? Dahil yung pinakamabigat, pinasan na niya. Tama? Amen? Babahagi ka lang naman doon. Magtitiis ka, lalakad ka. Yung sarili mo, kailangan sarili natin sinusupil to eh. Kasi yan ang kaaway natin eh.
Kailangan sinusupil ito. Ang ating pitibaka ay hindi laban sa espiritu. Hindi lamang doon, kundi dito rin sa sarili nating laman. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. So, hindi magmamana raw ito ng kaharian ng Diyos. So, anong gagawin ng Panginoon? Papalitan ng maluwalhating katawan. Tama? Amen? Yung mga patay na nangamatay na, yung bibigyan sila ng panibagong maluwalhating katawan para maging karapat-dapat sumalubong doon sa alapaap. Shall we say amen? Magpasalamat tayo dahil ito yung panahon, mga anak, na napakapalad natin dahil nililinis tayo ng salita. Hindi mabigat ito. Sa Israel, kapag ka nagkasala ka, stone to death. Shall we say amen? Pero dito, may mga kapatawaran pa, di ba? Shall we say amen? May kahinaan ka, may kapatawaran. Pagsisihan mo, manumbalik ka, itakwil mo ang kasalanan, mabuhay ka na may katwiran at may kabanalan. Maglinis ka ng iyong damit. Ganun lang eh. May paraan siya eh. Sanctify them by your word. Your word is truth. Ito. Ngayon, kapag ang tao hindi na nakaintindi, hindi na siya malilinisan pa. Tama. Maghihintay na lang siya ng dakilang kapighatian. Pero kapag ka ang tao ay nauuhaw pa at humihibik sa liwanag ng salita, ibig sabihin niya, napakalaki ng tsansa. Shall we say amen? Nasa pagbabalik niya, mga kapatid, ay magiging karapat-dapat nga ang taong nadungisan ng kasalanan. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Purihin ang Panginoon. Manatili po tayo. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa araw nito. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa salamat sa mga salitang ito na aming narinig sa oras nito, Panginoon.